Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1611, Paglipag. Walang pagkakataon si Linfang na umalis sa teritoryo ng Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Sa sandaling iyon, ang mga tarangkahan ay mahigpit na binabantayan ng mahigit 10 emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Ilang araw sa lockdown na ito, isang malakas na hangin na nagdadala ng alikabok at buhangin ang tumaas sa kalangitan mula sa malayo. Nakakakilabot na parang papalapit na. Ano yan? Ang isa sa mga emperador ay nakatingin sa malayo at nagulat sa kanyang nakita. Hindi natural na pangyayari iyon, may silhouette sa loob ng bagyong iyon. Guro, may isang malakas na hayop na China nagmumula doon. Sabi ng isang mababang antas na emperador. Papalapit ng papalapit ang makapal na hayop na Chi. Isa itong halimaw, nakakatakot. Sagot ng katamtamang antas na emperador na nakatingin sa malayo. Nagsisimula na silang makakita ng mas magandang tanawin habang papalapit ito. Ito ay isang uri ng lumilipad na hayop. Biglang bumangon sa hangin ang katamtamang antas na emperador at sumigaw. Ano ang magdadala sa iyo sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness? Bits. Isang nakakatakot na hangin ang umihip sa paligid niya. Huminto ang dambuhalang hayop at pagkatapos ay nakita ng mga emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness ang maraming halimaw at tao na nakapatong sa likod ng lumilipad na hayop. Asar. Ang lumilipad na hayop ay daan-daang metro ang haba at sumulyap sa karamihan ng tao sa malamig na paraan. Ang katamtamang antas na emperador ay biglang tumigil sa paggalaw at nanginginig. Napagtanto niya na ang halimaw na ito ay maaaring mula lamang sa Yaoyi Island. Narito ang Yaoyi Island. Napagtanto ng emperador, nanginginig. Ang halimaw ay biglang nawala sa kanyang larangan ng pangitain at direktang pumunta sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. May seryosong mangyayari. Sa gitna ng Great Celestial Palace of Thoughtfulness, lumitaw ang isang nakakatakot na itim na ulap na naging dahilan ng pagangat ng ulo ng maraming tao at nagsimulang manginig. Ito ay isang nakakatakot na hayop. Guro. Maraming tao ang nakatayo sa likod ng isang cultivator na nakasuot ng gintong balabal. Nais nilang malaman kung ano ang gagawin. Sa pagkakataong ito ay nasa pagitan ng Qingdi Mountain at Yaoyi Island. Magmamasid lang tayo. Mahinahong sabi ng taong iyon. Ang Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay isa lamang sa 9 na dakilang Celestial Castle, kaya hindi nila kayang harapin ang Yaoyi Island. Makalipas ang maikling panahon, nakarating sila sa harap ng isang gate kung saan ang mga tao ay sinusuri ng mga gwardya. Sino ang hinahanap mo? Tanong ng isang dambuhalang unggoy ng mga sandaling iyon. Itim siya at parang bundok ang taas. Nang lingunin niya ang karamihan, naramdaman nilang para silang naparalisa. Ang boses ng unggoy ay napakalakas din, umalangaw sa buong rehiyon. Ang malalakas na cultivator mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay mukhang namangha, gusto nilang tumugon, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Aminin kaya nila na hinahanap nila si Linfang. Si Linfang ay mula sa Yaoyi Island, tulad ng mga hayop na iyon. Nanggaling ka sa malayo para bisitahin kami, karangalan namin. Nakangiting sabi ng isang medium-level na emperor. Nilalagnat ang boses niya, at hindi pa siya tapos magsalita nang sumigaw ang dambuhalang unggoy. Tinatanong ka namin kung sino ang hinahanap mo. Napaawang ang bibig ng malakas na cultivator, kinilabutan siya. Brother Hey, hindi ka niya pinapansin. Sabi ng magandang babaeng nakapulang damit na nakangiti ng manipis. Mga mahal na kaibigan, hiniling sa amin na hanapin si Linfang. Sagot ng taong iyon. Art. Sumabog ang enerhiya ng unggoy. Tara na. Nagsimulang tumakbo palayo ang ilang emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness, ngunit itinaas ng unggoy ang kanyang napakalaking kamay at hamampes sa hangin. Ang simpleng sampal na ito ay katumbas ng mga bundok na bumabagsak mula sa langit. Hindi. Galit na sigaw ng ilang malalakas na cultivator. Ang lupa ay yumanig ng malakas, at pagkatapos ay lumitaw ang ilang malalaking kanyan sa lupa. Ang unggoy mismo ang bumagsak sa lupa, dahilan upang mabuo ang isa pang dambuhalang bunganga. Sa kabilang panig, ang mga bundok na bumagsak mula sa langit ay damapo sa mas mabagal na mga emperador, na ginawa itong mga bato. Dong, dong. Patuloy sa pagtakbo ang unggoy, bawat hakbang niya ay nagsilang ng lindol. Kahit mabigat at mabagal, malapad ang bawat hakbang niya. Nagsimulang magpanik ang mga tao, ang unggoy lang ay nakakatakot. Ang mga hayop na nasa likod pa rin ng napakalaking lumilipad na hayop ay tumalon at nagsimulang lumipad sa itaas ng buffer zone. Hindi man sila umatake, takot pa rin ang mga tao sa lupa. Linfang, batang lalaki, lumabas ka. Sigaw ng unggoy sa sobrang lakas. Parang sisabog ang eardrum ng mga tao pagkatapos ng bawat pantig. Galing sila sa Yaoyi Island at nandito sila para kay Linfang. Naisip ng karamihan. Bumalik tayo sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness, hindi na tayo maaaring makisali pa. Sabi ng isang malakas na cultivator sa sandaling iyon. Sumang-ayon naman ang lahat sa grupo niya. Ang Qingdi Mountain at Yaoyi Island ay maaaring makipaglaban sa isa't isa kung gusto nila, ngunit ang Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay walang gagawin laban sa kanila. Lumabas si Linfang sa kanyang silid at tumingin sa mga hayop, pagkatapos ay ngumiti siya sa isang napaka-wrangle na paraan. Nakarating na rin sa wakas ang kanyang mga kaibigan mula sa Yaoyi Island. Brother Linfang. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at nakita ang isang pamilyar na silhouette sa pulang damit. Hinubad ni Linfang ang kanyang maskara at agad siyang napansin ni Huyu.
Hinawakan siya nito at niyakap ng mahigpit. Brother Linfeng, namiss kita ng sobra. Nakangiting sabi ni Huyu. Napangiti si Linfeng at sinabi, "Hello Sister Huyu." Nasiyahan si Huyo na makipaglokohan kay Linfeng bago siya umalis, at dahil wala na siya, naiinip na siya. Sinong bubuli sa'yo? Sabihin mo sa akin at pupunta ako para makipag-ayos sa kanila. Sabi ni Huyo na mukhang galit. Napakahigpit ng yakap mo sa kanya kaya hindi siya makapagsalita, bitawan mo siya. Sabi ni Emperor Shenyu. Hindi rin siya nakaimik. Masyado kang magsalita. Sabi ni Huyo na sumulyap kay Shenyu. Tito Yu, nakangiting sabi ni Linfeng. Ang lupa ay gumuho sa ilalim nila habang ang dambuhalang unggoy ay lumundag. Tito Feng, Tio Shi. Sabi ni Linfeng sa lahat ng mga emperador ng hayop. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1612, Kapangyarihan at Impluensya. Linfeng, sino ang gustong pumatay sa iyo? Tanong ng unggoy na bato. Ang siyam na dakilang celestial na kastilyo, ngunit ang pangunahing may kasalanan ay dapat na Qingdi Mountain. Sabi ni Linfeng, kung hindi pa nasangkot si Qingdi Mountain, nakatakas na siya. Bundok Qingdi. Mukhang galit na galit si Emperor Shenyu habang sinabi niya. Linfeng, sabihin sa amin ang mga detalye. Sige. Tumanggo si Linfeng at ipinaliwanag ang mga tensyon sa pagitan niya at ng Celestial Qi Castle, at pagkatapos ay kung ano ang nangyari pagkatapos lumitaw si Emperor ni Chen. Arg. Galit na galit ang unggoy na bato, dahilan para sumabog ang ilang gusali sa kanilang paligid. Sa sandaling natapos ni Linfeng ang kanyang kwento, nagsimulang tumakbo ang Stone Ape patungo sa Celestial Qi Castle. Naging magulo ang lugar habang nagtatakbuhan ang mga tao sa lahat ng direksyon. Sa wakas ay naramdaman ni Emperor ni Chen ang lahat ng mga hayop na enerhiya sa oras na ito. Nakapagtataka, dumating ang Yaoye Island at sa pagkakataong ito, hindi lang si Emperor Shenyu, kundi maraming malalakas na cultivator. Ang mga tao mula sa Celestial Qi Castle ay nakasimangot, natatakot para sa kanilang buhay. Nagsimulang manginig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, at pagkatapos ay nagsimulang mabuo ang mga canyon at bitak sa lupa sa kanilang paligid. Ang mga tunog ay nagiging mas nakakatakot at nakakatakot. Sa wakas, isang dambuhalang itim na silweta ang lumitaw sa kanilang harapan, isang dambuhalang unggoy. Nandito na sila. Akala ng karamihan, tumitibok ang kanilang mga puso. Ang dambuhalang unggoy ay biglang bumangon sa hangin, na ikinasakal ng lahat ng naroon. Naroon si Emperor ni Chen ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Ang ilan sa kanila ay nagtaas ng ulo upang makita kung gaano kataas ang unggoy, ngunit ito ay napakatangkad na hindi nila mawari. May wind beast din na nakapatong sa likod niya. Pagkatapos ay lumitaw si Emperor Shenyu at isang magandang babae na nakasuot ng pulang damit. Si Linfeng ay nakatayo sa tabi niya. Ang mga hindi nag-aalala ay maaaring magalit. Sigaw ng dambuhalang batong unggoy. Agad na nagsitakbuhan ang mga tao. Tanging si Emperor ni Chen at ang ilan sa malalakas na cultivator mula sa Qingdi Mountain ang nanatili. Brother Shenyu, bakit ka nagsama sa napakaraming kaibigan mula sa Yaoye Island? Tanong ni Emperor ni Chen sa malamig na paraan. Tinatanong mo ako, Brother Shi, sabihin mo sa kanya. Sabi ni Emperor Shenyu, sa malamig na paraan din. Galit na umungal ang unggoy at naglabas ng cosmic energies na naging isang napakalaking bato, na bumagsak sa lupa na parang isang napakalaking meteorite. Biglang nag-charge ang dambuhalang unggoy. Tumigil ka, sigaw ni Emperor ni Chen, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagbago ng husto. Hindi siya pinansin ng unggoy, at ang dambuhalang bato ay patuloy na bumagsak mula sa langit, na sinisilang lahat ng nasa ilalim nito. Si Emperor ni Chen ay mukhang galit na galit sa puntong ito. Siya ay tumalon pasulong at biglang, isang nakakatakot na liwanag ang bumaril at hindi mabilang na mga gintong ilaw ang lumitaw. Nabasag ang napakalaking bundok at naging napakaraming maliliit na bato. Kinokontrol ni Emperor ni Chen ang dalawang magkaibang uri ng cosmic energies. Naisip ni Linfeng, walang laman na espasyo at gininto ang cosmic energies. Siya ay kaya mas malakas kaysa sa isang emperador na kontrolado lamang ng isang uri ng cosmic enerhiya. Brother, kung may gusto kang sabihin, magsalita ka. Malamig na sabi ni Emperor ni Chen sa unggoy na bato. Una, kakatayin ko ang isang taga Qingdi Mountain at pagkatapos ay mag-uusap tayo. Linfeng, sino ang dapat kong patayin? Tanong ni Emperor Shenyu kay Linfeng. Nagulat si Linfeng ngunit dahil tinanong siya ni Emperor Shenyu, hindi tatanggihan ni Linfeng ang alo. Mukhang galit na galit si Emperor ni Chen habang sinabi niya. Hindi ka natatakot sa mga bagay na mawalan ng kontrol. Ikaw ay taga Qingdi Mountain, ngunit binigyan mo ng utos ang isa sa aking mga tao na pilahin ang kanyang sariling paglilinang. Hindi ka ba natakot na ang mga bagay ay maaaring maging seryoso kapag ginawa mo iyon? Dapat bang matakot ang Yaoye Island? Tanong ni Shenyu. Pagkatapos, sinabi niya kay Linfeng. May napili ka ba? Sinulyapan ni Linfeng ang mga tao mula sa Celestial Qi Castle, napakaraming tao ang gusto niyang patayin. Dahil kailangan kong pumili ng isang tao mula sa Qingdi Mountain, kailangan kong pumili ng isang tao na mula rin sa Celestial Qi Castle. Isip ni Linfeng. Sa wakas, tumingin siya sa isang tao at ang taong iyon ay agad na napuno ng panghihinayang. Si Qi Yunsheng, isa siyang mahalagang miyembro mula sa Celestial Qi Castle at kasabay nito, isa rin siyang cultivator mula sa Qingdi Mountain. Patayin siya. Sabi ni Linfeng na nakaturo kay Qi Yunsheng. Emperor ni Chen.
Sabi ni Qi Yunsheng kay Emperor ni Chen. Gusto niyang iligtas siya ni Emperor ni Chen. Itinaas ng dambuhalang unggoy na bato ang kanyang kamay at sinuntok ang hangin sa direksyon ni Qi Yunsheng. Mukhang masama ang loob ni Emperor ni Chen, ngunit nagsagawa siya ng ilang mga handsil, at lumitaw ang mga gintong ilaw. Pagkatapos ay tumunog ang mga pagsabog, at nawala ang mga gintong ilaw. Muling itinaas ni Emperor ni Chen ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang gintong kalasag, gumagalaw upang harangan ang kamao. Gayunpaman, habang sila ay nagbanggaan, ang Wind Beast ay gumalaw din. Dahil kontrolado niya ang purong Wind Cosmic Energy, kakaunti ang maaaring makipagkompetensya sa kanya sa mga tuntunin ng bilis. Hindi. Narinig lang ng karamihan si Qi Yunsheng na galit na sumigaw. Isang malakas na hangin ang hamampal sa kanyang katawan, at hindi na niya maimulat ang kanyang mga mata. Nang makitang muli ng madla ang malinaw, si Qi Yunsheng ay nasa himpapawid, hawak siya ng Wind Beast sa kanyang mga kuko. Master ni Chen, iligtas mo ako. Sigaw ni Qi Yunsheng, mukhang takot na takot siya. Itinaas din ni Chen ang kanyang ulo, may gusto siyang sabihin ngunit biglang, napunit ang katawan ni Qi Yunsheng. Siya ay isang emperador, ngunit siya ay napakahina. Isip ni Lin Fang. Shen Yu, sabi ni Emperor ni Chen. Pinatay ng mga tao mula sa Yaoye Island ang isang cultivator mula sa Qingdi Mountain sa kanyang harapan, kaya hindi nila siya binigyan ng anumang mukha. Galit ka ba? Sino ka ba para sigawan ako ng galit? Sigaw ni Emperor Shen Yu. Ngayon, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Ilang tao ang nasangkot sa paghabol sa aking alagad. Sabi ni Emperor Shen Yu, na sinulyapan ng mga tao mula sa Celestial Chi Castle. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1613, takot lumaban. Mag-usap. Nataranta si Emperor ni Chen. Sa mundo ng mga emperador, ang pakikipag-usap ay walang kabuluhan, lakas lamang ang mahalaga. Sinubukan ng mga tao mula sa Celestial Chi Castle, Palace of Medicinal Kings, at Great Celestial Palace of Thoughtfulness ang aking disipulo. Si Lin Fang. Gumamit sila ng iba't ibang paraan para i-bully siya. Ngayon, kung gusto naming makipag-ayos sa kanila, magagawa namin. Sabi ni Emperor Shen Yu. Mataas ang katayuan mo sa Qingdi Mountain at gusto mong patayin ang aking disipulo. Hiniling mo pa sa mga tao mula sa siyam na dakilang Celestial Castle na patayin siya. Li Chen, sana magkaroon ka ng magandang dahilan, kung hindi, lalala ang mga bagay para sa iyo. Ang malalakas na cultivator mula sa Qingdi Mountain ay mukhang galit na galit, si Shen Yu ay nagbabanta sa kanila. Sinasabi niya sa kanila na ang Yaoye Island ay may karapatang salakayin ang Qingdi Mountain kung gusto nila. Sa sandaling iyon, bumangon sa himpapawid si Qi Yunlei at lumipad sa tabi ni Emperor ni Chen. Pagkatapos ay sinabi niya kay Shen Yu, gusto mo bang malaman kung sino ang sumubok na hulihin si Lin Fang? Sumimangot si Shen Yu at nagtanong, may nasangkot pa ba? Galing ako sa Everlasting Palace. Malamig na sabi ni Qi Yunlei. Walang hanggang lasyo. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumislap ng may insight sa ilang segundo. Naalala niya na sumigaw si Qi Yunlei na hindi nila kayang patayin si Lin Fang matapos siyang subukang patayin ni Emperor Dong. Hindi niya akalain na gugustuhin siyang makuha ng Everlasting Palace. Siya iyon, ang dakilang emperador na nakasuot ng sayan na damit. Naalala ni Lin Fang. Isa lang ang dahilan, napagtanto ng dakilang emperador na nakasuot ng sayan na damit na malamang na ipinadala ng Everlasting Celestial Emperor ang kanyang kaalaman kay Lin Fang, kaya inutusan niya ang Everlasting Palace na hulihin si Lin Fang. Iyon lang ang dahilan kung bakit gustong hulihin siya ni Qi Yunlei ng buhay. Shen Yu, alam mo ba ang ginagawa mo? Tanong ni Chen. Kaya ito ang palasyo na walang hanggan. Dahan-daang naglakad si Hu Yu papunta kay Qi Yunlei at ngumiti. Biglang lumipad ang kanyang pulang damit sa hangin habang siya ay lumipad pasulong sa hindi kapani-pani walang bilis. Gustong umiwas ni Qi Yunlei, ngunit nahawakan siya ni Hu Yu. Sirain. Sigaw ni Qi Yunlei, galit na nagpakawala ng matalas na sword cosmic energies. Kaya mo bang kumawala? Nakangiting sabi ni Hu Yu. Damdam ni Qi Yunlei ang pagtulo ng kanyang dugo sa kanyang tagiliran. Sa isang iglap, nawalan siya ng braso. Hindi, anong ginagawa mo? Si Qi Yunlei ay mukhang takot na takot. Binabago niya ang kanyang dugo. Gusto ko ang iyong laman at dugo. Bigla niyang inihagis si Qi Yunlei sa lupa ng marahas. Hindi makalaban si Qi Yunlei dahil kakaibang nagbabago ang kanyang dugo. Galing ako sa Everlasting Palace. Sigaw ni Qi Yunlei. Gayunpaman, ngumiti lang si Hu Yu at tumingin sa kanya. Ang palasyo ng walang hanggan ay ayaw ng isang taong napilayan ang pagtatanim. Anong ginagawa mo? Nauuto na sabi ni Qi Yunlei. Ang ngiti ni Hu Yu ay nagdulot ng pangunahing takot sa kanya. Ang kanyang laman ay nalalagas, at ang kanyang dugo ay nabubulok. Nagsimula ring maghiwa-hiwalay ang kanyang mga ugat. Pipalayan niya ang kanyang pagilinang. Guro, hindi. Sa wakas ay napagtanto ni Qi Yunlei kung ano ang nangyayari. Ganoon na ba ako katanda? Tawagin mo akong Reyna. Nakangiting sabi ni Hu Yu. Queen, bitawan mo ako. Nakiusap si Qi Yunlei sa kanya. Alam niya na kung pilayin niya ang kanyang cultivation, hindi na siya gugustuhin ng Everlasting Palace o Celestial Chi Castle. Mas masahol pa ang kapalaran kaysa kamatayan. Hindi ko akalain na ang Everlasting Palace ay magkakaroon ng ganoong basura. Sabi ni Hu Yu.
Ang iba pang mga cultivator mula sa Qingdi Mountain at Celestial Chi Castle ay mukhang takot na takot. Hindi akalain ni Chen na ang mga cultivator mula sa Yaoye Island ay magiging napakabaliw. Sinabi pa ni Chi Yunlei na siya ay mula sa Everlasting Palace, ngunit wala pa ring pakialam si Huyu. Hindi man lang sumimangot si Shen Yu, tumingin lang siya kay ni Chen at sinabi, paano magkakaroon ng ganoong basura ang Everlasting Palace? Nabola yata siya, dapat ay cultivator lang siya mula sa Celestial Chi Castle. Pinapahiya mo lang ang Everlasting Palace sa pagsasabi niyan. At saka, kahit taga-Everlasting Palace siya, kailan pa naging subgroup ng Everlasting Palace ang Qingdi Mountain? Hindi kami isang subgroup ng anumang iba pang grupo. Malamig na sabi ni Chen. Dahil hindi ka subgroup ng Everlasting Palace, bakit mo gustong hulihin si Lin Fang? Ang Everlasting Palace ang gustong hulihin si Lin Fang. Sinusubukan mo bang bumangon sa pamamagitan ng pagtulong sa Everlasting Palace na makuha ang mga disipulo mula sa Yaoye Island? Sabi ni Shen Yu. Ngayon, mga tao mula sa Celestial Chi Castle, asar. Nasa pagitan ng Qingdi Mountain at Yaoye Island, syempre, kung gusto mong tumulong sa Qingdi Mountain, wala akong pakialam. Matapos sabihin niyon ni Shen Yu, ang Wind Beast ay nagsimulang umihip ng nakakabaliw patungo sa mga tao mula sa Qingdi Mountain. Nasaan ang lahat ng pinuno ng siyam na dakilang Celestial Castle? Nawala na ba sila? Sigaw ni Chen. Ang mga tao mula sa siyam na dakilang Celestial Castle ay mukhang natakot. Kung ang mga pinuno ng siyam na dakilang Celestial Castle ay tumulong sa pakikipaglaban sa Yaoye Island, maaari nilang apihin sila. Gayunpaman, sino ang handang saktan ng Yaoye Island? Kung hindi sila dumating, kung gayon ang Qingdi Mountain ay masasaktan. Nagkaroon sila ng dilema, ngunit ang pagpili ay halata. Kahit na nasaktan nila ang Qingdi Mountain, hindi gaanong nakakabahala dahil nakatira sila sa parehong teritoryo. Maaaring sisihin sila ng Qingdi Mountain, ngunit hindi nila kayang lipulin sila. Gayunpaman, kung nasaktan nila ang Yaoye Island, sasalakayin sila ng mga halimaw na iyon, na walang iiwan na makakaligtas. Wala na ang Celestial Chi Castle. Hindi nila naiintindihan kung bakit napakaraming ginagawa ng Yaoye Island para kay Lin Feng, ngunit hindi sila mananatili upang malaman. Kung si Emperor Shen Yu lamang, hindi iyon magiging problema, ngunit napakaraming cultivator ang dumating para sa kanya. Shen Yu, gusto mo ba talagang magsimula ng digmaan sa pagitan ng Qingdi Mountain at Yaoye Island? Tanong ni Emperor Chen. Chen, huwag mong masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Marahil ikaw lang ang nasasangkot, o marahil ang Qingdi Mountain ay nasasangkot, ngunit dahil sinalakay mo ang aming alagad, wala kaming kinatatakutan. Ngayon, ang mga taga Qingdi Mountain na nagtangkang patayin ng aking disipulo ay dapat mamatay. Sabi ni Shen Yu. Tumalo ng napakalaking unggoy, na nagpasabog ng lupa sa ilalim niya. Ang kanyang dambuhalang kamay ay bumaba mula sa langit. Tatandaan min ito. Sigaw ni Emperor Chen. Pagkatapos, bumangon siya sa hangin kasama ang isang tao at ang kanilang mga silweta ay kumikislap. Gusto silang habulin ng Wind Beast, ngunit sinabi ni Shen Yu. Kalimutan mo na ito, kinokontrol ni Chen ang walang laman na espasyo at gintong cosmic energies, siya ay napakabilis at malakas. Maabutan man natin siya, hindi natin siya mapapatay. Pakawalan mo siya. Papatayin na lang natin ang lahat ng cultivator ng Qingdi Mountain na naririto pa rin. Brother Lin Feng, magsaya rin tayo. Sabi ni Huyu kay Lin Feng. Bigla siyang lumapag sa harap ng isang emperador mula sa Qingdi Mountain, iniunat ang kanyang payat na puting kamay, at lumabas ang dugo. Naramdaman ng emperor na nawawalan na siya ng kontrol sa kanyang dugo, tulad ng ibang emperador. Bigla naman siyang natakot. Brother Lin Feng, kalimutan mo na ang pagiging brutal ko. Sabi ni Huyu na malumanay na nakangiti. Patuloy na umaagos ang dugo sa paligid niya hanggang sa naging bulok na bangkay ang emperador at namatay. Iyan ang nangyayari kapag may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga antas ng paglilinang. Isip ni Lin Feng. Pagkatapos makapasok sa Huangqi layer, mauunawaan din ni Lin Feng na kahit nasa parehong antas, maaari pa ring magkaroon ng napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga cultivator. Ganyan na ang kaso niya sa mga taong ka-level. Ang mga tao mula sa Celestial Chi Castle, na ngayon ay nasa malayo, ay mukhang takot na takot. Hindi natakot ang Yaoye Island na labanan ang Qingdi Mountain. Mas mabuting saktan ang Qingdi Mountain at hindi ang Yaoye Island. Paalala nila sa sarili nila. Itinuring ng siyam na kastilyo na malakas ang mga cultivator ng Qingdi Mountain, ngunit laban sa mga cultivator mula sa Yaoye Island, tila napakahina sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1614, pagsira sa mga selyo. Sa mga taong dinala ni Emperor Chen mula sa Qiding Mountain, ang ilan sa kanila ay nakatakas. Tulad ni Qi Yuchen na umalis kasama ang Celestial Chi Castle. Siya ay hindi lamang isang cultivator mula sa Qingdi Mountain, siya ay orihinal na mula sa Celestial Chi Castle. At saka, isa siyang zone cultivator, kaya hindi siya masisisi ni Emperor Chen. Mga emperador mula sa Yaoye Island, sinabi mo na ito ay nasa pagitan ng Lin Feng at Celestial Chi Castle, ngunit una niyang sinaktan kami. Magalang na sabi ni Qi Yunxiao. Sino ka sa tingin mo para pagsalitaan kami ng ganyan? Sigaw ni Shen Yu. Walang sino man mula sa Celestial Chi Castle ang makapagsasabi ng anuman sa Yaoye Island dahil kabilang sila sa dalawang magkaibang mundo. Nakakatawa sila.
Ang katawan ni Chi Yunxiao ay nakaramdam ng ganap na tigas nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Lin Feng, ano sa tingin mo? Tanong ni Shen Yu. Iniisip ni Lin Feng, nasaktan na ng Yaoye Island ang Qingdi Mountain, at ngayon kung sasaktan nila ang siyam na dakilang Celestial Castle, mas magiging seryoso ang mga bagay. Kung tutusin, kung aatakehin ng Yaoye Island ang Celestial Qi Castle, ang Great Celestial Palace of Thoughtfulness at ang Palace of Medicinal Kings ay makakasali din. Tatlong malalaking grupo na tulad niyan ang maaaring mga sa Yaoye Island. Bukod dito, naiintindihan din ni Lin Feng na hindi niya grupo ang Yaoye Island, at hindi rin ito grupo ni Shen Yu. Minsan kailangan niyang umasa sa sarili niya. Hindi ka maaaring makisali, ang Celestial Qi Castle at ang Palace of Medicinal Kings ay mga kaaway ko. Sabi ni Lin Feng. Kahit na, gusto kong isang tao ang mamatay. Si Chi Yunxiao at ang iba pa ay mukhang nagalit nang mapagtanto nila kung sino ang kanyang tinutukoy. Napatingin sila kay Master Mi. Nako, hindi pwedeng mamatay si Master Mi. Si Master Mi ay may hindi kapani-paniwalang katayuan sa loob ng Celestial Qi Castle. Kinokontrol niya ang isang malaking bilang ng kanilang mga puwersa, kaya sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung siya ay mamatay. Kahit napatayin mo ako, ang iyong mga kaibigan ay hindi makakawala sa aking selyo, hindi kailanman. Sabi ni Master Mi, nakasuot siya ng mastara, ngunit alam ni Lin Feng na nakatingin siya sa kanya. So, ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Lin Feng. Kung hindi mo ako papatayin, ako mismo ang sisira sa mga selyo nila. Sabi ni Master Mi, tumiti si Lin Feng sa malamig na paraan. Matagal na niyang hindi ito. Kahit na hindi nila inatake ang Celestial Qi Castle, kinailangang palayain si Yuan Fei at ang iba pa. Dalhin mo sila dito at basagin ang kanilang mga selyo sa harap ko. Sabi ni Lin Feng. Sige, papasukin ko sila. Pumikit si Master Mi at tinawag sila. Siya ay konektado sa kanila sa pamamagitan ng kanilang mga isipan salamat sa mga selyo. Pagkaraan ng maikling panahon, dinala ng isang medium level na Emperor si Yuan Fei at ang iba pa. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti at huwag mag-iwan ng anumang bagay na tuso sa kanilang utak. Sabi ni Hu Yu na nakangiti ng malademonyo. Tumanggo si Master Mi nang lumapag siya sa harap ni Yuan Fei. Pagkatapos ay tumagos ang isang liwanag sa makajos na kamalayan ni Yuan Fei. Alam ni Master Mi na kahit na ang mga high-level na Emperor ay hindi masisira ang mga seal na iyon, siya lang ang nakakaalam ng code. Dahil doon, dahan-daang sinira ni Master Mi ang selyo. Galit na sigaw ni Yuan Fei, mukhang baliw. Panay ang titig niya kay Master Mi. Bigla siyang nagtaas ng kamao at sumuntok ng hangin sa direksyon ni Master Mi. Bumalik na siya sa katinoan at agad na umindayog. Tumigil ka, sigaw ni Master Mi, na hamarang sa pag-atake ni Yuan Fei. Binara ko ang selyo mo, kaya malaya ka na. Sinaman siya ng tingin ni Yuan Fei saglit, pagkatapos ay naalala niya ang kanyang chi. Isa pang sigaw. Isang silhouette ang bumangon sa hangin at sumigaw. Yuan Fei. Tumingon si Lin Feng at napansin ang isang tao, pagkatapos ay mukhang natuwa siya. Iyon ay ang Great Ape Emperor, nananatili siya sa rehiyon, ngunit hindi siya sapat na malakas para iligtas si Yuan Fei. Nang makita niyang nakalaya na si Yuan Fei, muli siyang nagpakita, sa pagkakataong ito ay napakasaya niya. Galit na galit ang sigaw ng batong unggoy, si Yuan Fei ay isang unggoy na katulad niya. Sa Yaoye Island, maraming unggoy. Siya ay isang unggoy na bato, pagkatapos ay mayroong Great Earth Demon Ape. Ngunit hindi pa nila alam kung anong uri ng unggoy si Yuan Fei. Nagtipon ng mga unggoy at ngumiti. Pagkatapos, lumakad ang Great Ape Emperor at Yuan Fei kay Lin Feng. Lin Feng, salamat. Sabi ng Great Ape Emperor. Tumingin siya kay Shen Yu at sa iba pa at sinabi. Salamat, Master. Hindi ko akalain na magkakagusto ka pa skin. Ang Yaoye Island ay isang magandang lugar para sa iyo, bukod sa Stone Ape, mayroon ding Great Earth Demon Ape, para hindi ka makaramdam ng kalungkutan. Nakangiting sabi ni Shen Yu. Yaoye Island. Ang Great Ape Emperor ay mukhang masaya at tumanggo. Salamat Master sa pagtanggap sa amin. Mayroong milyon-milyong mga isla sa Yaoye Island, lahat ng mga ito ay puno ng iba't ibang mga hayop. Hindi na kailangang magpasalamat, tinatanggap ko lang ang sarili ko, sabi ni Shen Yu. Sinira rin ni Master Mi ang Banroo at ang mga selyo ng iba. Si Banroo at ang iba pa ay bumalik sa kanilang katinoan na mukhang galit na galit. Matagal na silang kontrolado, mabigat ang kanilang mga ulo, at nakonsensya sila. Sa kabutihang palad, si Lin Feng ay isang tunay na kaibigan. Ayos ka lang, tanong ni Lin Feng kay Banroo at sa iba pa. Lahat sila ay nakipagkamao at masayang ngumiti. Dapat kang magpasalamat. Inalagaan ka ng Celestial Qi Castle at pinagaling pa nila ang binti ni Xingzan. Huwag kang mag-alala tungkol sa iba pa. Talagang nagpapasalamat kami. Nakangiting sabi ni Xingzan. Kung wala ang Celestial Qi Castle, hindi sana gumaling ang kanyang binti tulad ng dati. Bukod dito, naging mas malakas sila noong panahong iyon. Pinapractice sila ng Celestial Qi Castle ng Palladian. Lin Feng, dapat ba nating ayusin ang mga account sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness at Palace of Medicinal Kings? Tanong ni Shen Yu kay Lin Feng. Tito Yu, bumalik tayo sa Yaoye Island. Sabi ni Lin Feng. Wala siyang balak makipaglaban sa kanila ngayon. Kung siya ang papipiliin, gagawin niya ang lahat ng wala ang Yaoye Island.
Dahil sa kanya, nasaktan na ni Yaoyi Island ang Qingdi Mountain at may mas mapanganib na grupo, ang The Everlasting Palace na dapat alalahanin. Bukod kay Chi Yunlei, wala pang lumitaw na iba mula sa Everlasting Palace. Naisip ni Linfang na malamang na gustong hulihin ni Chi Yunlei si Linfang ng mag-isa at pagkatapos ay bumalik sa Everlasting Palace para mapabuti ang kanyang katayuan. Naisip din ni Linfang na hindi alam ni Chi Yunlei na alam ni Linfang ang libong mahusay na deployment spell, kung hindi hahayaan ng dakilang emperor na nakasuot ng sayan na damit ang isang hanggal na cultivator tulad ni Chi Yunlei na subukang hulihin siya. Sige, sabi ni Shen Yu na tumatango. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga kamay para sabihin sa lahat na babalik na sila. Arg! Sigaw ng Stone Ape sa mga tao mula sa Celestial Chica. Muli siyang umatake sa direksyon nila, saka siya tumalikod at umalis. Ang kanyang mga hakbang ay gumawa ng napakalakas na tunog, na naging sanhi ng pagyanig ng lupa. Nagtakbuhan ang lahat, at walang pumihil sa kanila na dumaan. Linfang, paano ka napunta sa ganoong sitwasyon? Tanong ni Shen Yu kay Linfang, ngayon ay nasa likod sila ng Wind Beast. Hindi ko akalain na ang isang disipulo mula sa Celestial Chi Castle, na miyembro din ng Everlasting Palace, ay babalik at natuklasan ang aking tunay na pagkatao. Dapat mong sabihin sa akin kapag ginagawa mo ang mga bagay na iyon, pagkatapos ay hindi mo na kailangang kumuha ng mga panganib. Tumiti si Linfang ng pilit at umiling. Nagkaroon siya ng mga problema sa siyam na dakilang Celestial Castle, ngunit ang mga bagay na iyon ay walang kinalaman sa Yaoyi Island, at gusto niyang manatili ito sa ganoong paraan kung matutulungan niya ito. Kahit na alam niyang masasangkot ang Qingdi Mountain, hindi pa rin niya sasabihin kay Emperor Shen Yu. Linfang, may bumangon sa ere sa tabi niya. Tumiti si Linfang at sinabi sa Wind Beast. Tito Fang, kaibigan ko yan. Hayaan mo siyang dumating. Bumagal ang hanging hayop at pinayagan si Muyi na tumalon sa kanyang likuran. Tumiti siya kay Linfang at sinabi, Linfang, ligtas na tayo. Salamat Master Muyi sa pagtulong sa akin. Mapapatay nila ako dati kung hindi ka tumulong. Wala na akong panahon para ipaalam ang Yaoyi Island noon. Nakangiting sabi ni Linfang. Master Muyi, samahan mo ako sa Yaoyi Island. Maaari nating ipagpatuloy ang pag-aaral ng deployment spells doon. Sumulyap si Muyi kay Shen Yu, at tumingin si Shen Yu sa kanya at sinabi. Ang mga kaibigan ni Linfang ay kaibigan din ng Yaoyi Island. Salamat iyo Master. Mag-isa lang ako kaya susubukan kung huwag masyadong mang-istorbo. Sabi ni Muyi. Masaya siyang pumunta sa Yaoyi Island. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1615, biglang aalis. Bumalik sa Yaoyi Island, sa isang patlang na puno ng mga halamang gamot, may isang magandang babae na nakasuot ng puting damit. Tumutulong siya sa cultivator ng ilang halaman. Bigla siyang may naramdaman. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa malayo at nakita ang maraming tao, kabilang si Linfang. Bumangon si Muyon sa ere, ngumiti siya kay Linfang at sinabi. Kailan ka bumalik? Kakabalik lang namin. Dinalhan kita ng mga halamang gamot, sana makatulong ito. Sabi ni Linfang. Inilagay niya ang mga halamang ninakaw niya mula sa Palace of Medicinal King sa isang singsing, ngunit dahil hindi niya talaga maintindihan ang mga halamang gamot, ibinigay niya ito kay Muyon. Salamat. Sagot ni Muyon, nakangiti sa malumanay na paraan habang kinukuha ang singsing. Kailangan kong pumunta at makita ang ilang emperador. Mag-ingat ka, Yun. Sabi ni Linfang. Ayaw niyang magtagal doon. Pagkatapos ay pinanood ni Muyon si Linfang at ang iba pa. Umawang ang bibig niya na parang may gustong sabihin, pero hindi niya nagawa, sa halip ay ngumiti lang siya. Pumunta si Linfang sa isang isla na hindi gaanong kalayuan. Brother! Sigaw ni Linfang. Napakalakas ng kanyang boses kaya't ang mga sound wave ay humihip pabalik sa lahat ng nakapaligid na puno at tubig. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang dambuhalang demonyong unggoy, ito ay ang Great Earth Demon Ape. Tumiti siya pagkatapos niyang makita si Linfang at sinabi, Naparito ka ba para masaktan muli? Hindi mo ako kayang saktan 3 taon na ang nakakaraan. Nakangiting sagot ni Linfang. Ang Great Earth Demon Ape ay napakalakas, ngunit napakabilis ni Linfang. Nagdala ako ng ilang mga kaibigan, sana ay may turo mo sa kanila ang ilang mga bagay. Nakangiting sabi ni Linfang. Arg! Sigaw ng Great Earth Demon Ape at Yuan Fei, na ginawang mga dambuhalang unggoy. Ang Great Earth Demon Ape ay nagulat at ngumiti. Sige, maaari silang manatili sa akin. At may iba pa, sabi ni Linfang. Pagkatapos si Xingzan ay naging isang hayop din. Isang may sungay na laban ng hayop. Ang Great Earth Demon Ape ay tumingin sa kanya at sinabi, Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isa, ang tanging layunin nila sa buhay ay labanan. Hindi na ako makapaghintay na makita kung gaano siya kalakas. Maaari silang manatili sa iyo sa ngayon at kung mayroon kang oras, dalhin sila sa ilan sa iba pang mga emperador. Nakangiting sabi ni Linfang. Pagkatapos, ang kanyang silweta ay kumikislap, sina Banroo at Lihen ay umalis din kasama siya. Sina Yuan Fei at Xingzan ay mga hayop, kaya ang Great Earth Demon Ape ay isang perpektong guro para sa kanila. Magkaiba sina Banroo at Lihen, si Banroo ay isang Buddhist cultivator, kaya hindi pa rin alam ni Linfang kung aling hayop ang pinakamahusay na guro para sa kanya. Si Lihen ay isang mga awit, na kinokontrol ang soundwave at illusion abstruse energies. Alam na ni Linfang kung kanino siya dadalhin.
Si Lin Fang ay gumugol ng maraming taon sa Yaoye Island, kaya alam niya higit sa karamihan kung gaano kakatulong ang mga Beast Emperor. Inaasahan niya na ang kanyang mga kaibigan ay maaaring manatili doon upang mag-aral ng paglilinang, isang araw ay makapasok sa Huangqi Layer. Pagkaraan ng maikling panahon, dumaong si Lin Fang sa ibang isla, sa pagkakataong ito ay hinahanap niya si Huyu. Sister Huyu, may itatanong ako sa iyo. Si Huyu ay isang empress at pamilyar siya sa mga isla. Noon, dinala niya siya sa maraming lugar, kaya siguro magagawa niya rin ito kina Banroo at Lihen. Bro, bakit ang bait mo? Nakangiting tanong ni Huyu. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa mga balikat ni Lin Fang, ginawa silang magmukhang mag-asawa. Sanay na si Lin Fang sa kanyang pag-uugali, ngunit ngumiti pa rin siya ng pilit. Mayroon akong dalawang kaibigan na inaasahan kong matutulungan mo. Napakaraming emperador sa Yaoye Island ang kilala mo, kaya ikaw mismo ang magabayan sa kanila. Sabi ni Huyu, hinahaplos ang mukha ni Lin Fang. Sabihin mo sa akin, gusto mo bang umalis sa Yaoye Island? Tumanggo si Lin Fang. Gusto mong lumayo sa akin, ikaw at ang iyong maliit na kasintahan. Galit na sabi ni Huyu. Biglang nakaramdam ng awkward si Lin Fang. Sis, magkaibigan lang kami yun. Tungkol sa iyo, hindi ko nais na iwanan ka, ngunit pagkatapos ng nangyari sa siyam na dakilang kastilyo sa kalangitan, nag-aalala ako sa palasyo ng walang hanggan. Sabi ni Lin Fang. Bata, kailangan mo ba ng tulong ko? Tanong ni Huyu kay Lin Fang. Ang Everlasting Palace ay isang nakakatakot na grupo. Hindi nila aatakehin ang Yaoye Island dahil sila ay isang mahusay na puwersa ng imperial. Gayunpaman, tila gustong hulihin ng Everlasting Palace si Lin Fang nang walang dahilan. Sis, nakapunta na ako sa Great Imperial Everlasting Palace at nakita ko ang Everlasting Celestial Emperor pati na rin ang bagong Great Emperor ng Everlasting Palace. Sa palagay niya natanggap ko ang mga turo ng Great Imperial Everlasting Palace. Sabi ni Lin Fang kay Huyu. Tinitigan niya ito ng mahigpit at sinabi, Darling, ito ay isang bagay na napakaseryoso, kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Nakuha mo ba ang mga transmission niya? Tumanggo si Lin Fang, naiwan saglit si Huyu na tulala. Tara na, kailangan nating umalis kaagad sa Yaoye Island. Sabi ni Huyu. Hindi niya akalain na masangkot si Lin Fang sa mga ganitong bagay. Sis, paano ang Yaoye Island? Tanong ni Lin Fang. Nag-aalala siya sa kanila. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong umalis, sasabihin lang namin na umalis ka at wala kaming alam. Kahit na dumating ang mga tao mula sa Everlasting Palace, wala silang magagawa laban sa amin dahil isa kaming dakilang puwersa ng imperial. Lalo na kung ang aming pinuno ay hindi isang ordinaryong hayop. Hinawakan ni Huyu ang kamay ni Lin Fang at nagsimulang lumipad palayo. Kung dumating ang dakilang emperador mula sa Everlasting Palace, napakahirap na protektahan si Lin Fang. Hindi kailangang magmadali. Hindi ko pa nakakausap si Uncle Yo. Sabi ni Lin Fang na nakangiti ng pilit. Noong una ay gusto niyang manatili sa Yaoye Island ng ilang araw pa. Pagkatapos ng lahat, ang Everlasting Palace ay napakalayo, kaya kailangan nila ng ilang oras upang makarating sa Yaoye. Bakit kailangan mo siyang kausapin? Kaya ko siyang kausapin para sa iyo. Sabi ni Huyu habang kinakaladkad si Lin Fang. Nagulat sina Lihen at Banroo, kaya ngumiti siya at sinabi. Maaari kayong maghintay sa akin. Lin Fang. Masaya silang makasama si Lin Fang ngunit ngayon ay kailangan na niyang umalis muli. Banroo, Lihen, seryosong magsanay sa paglilinang. Balang araw gagawa tayo ng tiyantay sa dakilang mundo. Siya nga pala, si Rooexi ay nasa Sword Mountain. Nasabi ni Lin Fang ang lahat ng iyon bago siya kinaladkad ni Huyu palayo. Kami ay, bulong ni Banroo at Lihen. Magsasanay sila ng paglilinang tulad ng kanilang buhay ay nakasalalay dito. Hindi nagtagal ay nakarating sina Huyu at Lin Fang sa isang bundok, nandoon din si Mui. Master Mui, kailangan kong umalis sa Yaoye Island, sasama ka ba sa akin o mananatili ka? Tanong ni Lin Fang. Nagulat si Mui, gusto nang umalis ni Lin Fang. Master Mui, sa tingin ko dapat sumama ka talaga sa akin. Noon, sinabi ni Chi Yunlei na hinahanap ako ng Everlasting Palace, ngunit marahil ay hinahanap ng dakilang emperador na nakasuot ng sayan na damit ang lahat ng nakapunta sa mga kuweba sa dakilang palasyo. Hindi ligtas para sa amin na manatili sa Yaoye Island. Kaya gusto ni Sister Huyu na umalis ako kaagad. Hindi sinabi ni Lin Fang kay Mui ang lahat. 5 taon na niyang kilala si Huyu, kaya marami itong alam tungkol sa kanya, at isa siyang halimaw. Hindi interesado ang mga hayop sa deployment spells. Kahit na magkasundo sina Lin Fang at Mui, ang mga turo ng Everlasting Celestial Emperor ay maaaring mabaliw sa sinuman, lalo na sa isang taong mahilig sa deployment spells. Sa makatuwid, nagpa siya si Lin Fang na ilihim ang lahat ng ito. Nakikisali ang Everlasting Palace. Nagulat na sabi ni Mui, tapos dagdag pa niya. Sige, sasama ako sayo. Masaya akong magkaroon ng kaibigan. Tara na, kinaladkad ni Huyu si Lin Fang. Sinubukan nilang hindi makuha ang atensyon ng mga tao habang lumilipad sila. Pagkalipas ng ilang oras, dumating sina Lin Fang at Huyu sa periphery ng mga isla, isang napakalawak na lugar. Brother Fang, pwede ka nang umalis dito. Kung nasa panganib ka, alam mo kung paano ako maabot. Sabi ni Huyu, nakangiti sa kanya. Tumanggo siya at ngumiti. Sister Huyu, ingat.
Mamimiss kita. Bumalik ka at makita mo ako minsan. Sabi ni Huyu, at saka siya umalis. Gagawin ko, bulong ni Linfang. Linfang, saan mo gustong pumunta? Tanong ni Muyi kay Linfang. Umiling si Linfang at sinabing, nagmula ako sa isang maliit na mundo, kaya hindi ako pamilyar sa dakilang mundo. Hindi pa ako nakakapunta sa maraming lugar, at isa lang akong cultivator ng ikawalong layer ng Zunchi. Kailangan kong maglakbay upang makapasok sa Huangqi layer. Sige, umalis na tayo sa lugar na ito at hahanap kami ng lugar para sa iyo na makapasok sa ikasyam na layer ng Zunchi. Sabi ni Muyi. Si Linfang ay nasa tuktok na ng ikawalong layer ng Zunchi, kaya kailangan pa rin niyang tumuon sa pag-abot sa ikasyam na layer ng Zunchi. Pagkatapos mong makapasok sa ikasyam na layer ng Zunchi, dadalhin kita sa ibang lugar na dapat ay angkop para sa iyo. Nakangiting sabi ni Muyi.